Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Natarin. Last month po, July 2023. Sabi ng kapatid kong bunso ay may pinapakinggan daw po siyang podcast na kung saan ay pwedeng magbahagi ng mga horror stories, kaya natagpuan ko po kayo. Naengganyo tuloy ako na magbahagi ng aking karanasan. Ito po yung lagi kong pinakikinggan kapag bumabiyahe, papasok at pauwi galing office. Anyway, ito po ang aking kwento. Dati po akong civilian employee sa isang military office sa Pasay. Hindi ko na lamang po babanggitin yung pangalan. Yung friend ko ay may asawang military officer at nabigyan po sila ng barracks. Sabi niya sa akin ng minsan, sa kanila na lamang daw po ako tumira at mag-uwian kapag weekend dahil sa antipolo pa po ang bahay namin. Sobrang bait po talaga nilang mag-asawa at sa katunayan pa nga si Red ay naging kaibigan ko na rin po yung asawa niyang officer at parang tinuturing na din po nila ako na kapamilyang legit. So dahil ang isipan ko rin ay upang makatipid at nang sa ganun ay iwas stress din sa traffic, ay pumayag na rin po ako. Yung bahay po nila ay may 3 kwarto. 5 lamang po kami sa bahay. Yung friend kong sina Leia, si Paul na asawa niya, ang yaya at yung anak nila na si Alexandra. Pero mga hindi po nila ito tunay na pangalan. So dun po ako natutulog sa isang kwarto. Since 2020 ay dun na po ako tumutuloy sa kanila at wala naman po talaga akong nararamdamang kakaiba sa bahay. Not until 2022, isang gabi ay binangungot ako. Pag natutulog po kasi ako ay kinukuha ko po yung maliliit na unan sa sala, pandagdag ko sa aking unan. Nakita ko po yung isang unan na maliit na nakalutang sa gilid ng kama ko, malapit pa sa may mukha ko at nasa likod ng unan ay meron po akong nakitang batang nakatayo. Sa tansya ko ay nasa 6 o 8 taong gulang na yung lalaki at nakatingin sa akin at ngumingiti siya ng nakakatakot. Bigla po siyang tumawa ng malakas as in yung tawa na sobrang nakapanghihilakbot at nakakabasag ng eardrum si Red. Hanggang sa namalayan ko na lamang na tinatakpan niya ng una ng mukha ko at hindi ako makahinga. Mabuti na lamang ay nagising ako agad pero after po ng ilang oras ay nakatulog din ako agad na parang wala lang na nangyari. Kwento ko po ito sa friend ko at ang sabi po niya may nakita din daw po siyang batang lalaki pero sa kanyang bersyon naman ay nakaupo daw ito sa mahabang upuan na malapit sa lamesa ng bahay na kung saan kami tumutuloy. Matapos po noon ay hindi ko naman na-experience pa itong muli at hindi ko na po nakita pa ang batang lalaking multo. Itong pangalawang kwento ko naman po ay nangyari din sa bahay na yun. Take note lamang po, iba na po yung work ko ngayon at hindi na po doon. May isang pagkakataon na nagyaya si Leia. Isang weekend gala kasama ng family niya. So pumayag po kami at ng isa pa naming friend na si Kat at kami nga po ay sumama. Yaman din lang long weekend po noon at walang pasok ng Friday, so usapan ay Thursday ng gabi ay dun na kami matutulog kina Leia. At pagpasok ng Friday, doon na kami mag-iinuman at magkwekwentuhan. Then gagala ng weekend. Ayon sa kanila ay nakapag-book na daw po kasi sila sa isang hotel sa Laguna at ito ay para sa Sabado. So nung Friday bago po magtanghali, nagsabi po ako kay Kat na mauna na akong maligo. Alam kong may balak silang lumabas nila Leia at Paul para bumili ng soft drinks at ibang pagkain pero sa loob lamang po ng base. Akala ko ay hindi pa sila nakakaalis at inaantay ako dahil nung paglabas ko ng CR
ay narinig ko yung kaibigan kong sikat na tinanong ako kung, "Day, tapos ka na?" Inday po kasi talaga ang tawagan namin at Day for short. So sumagot naman ako ng oo, pero pagtingin ko sa sala, sina Yaya lang at si Alex ang nandoon at lumabas na pala yung mga kaibigan ko. Doon talaga ako nagtaka, Sir Red, dahil nakatitiyak ako na boses ni Kat iyon. Dinig na dinig ko talaga yung boses niya at kami lang naman dalawa ang nagtatawagan ng Inday. Pagdating nila ay agad kong ikwento ito kay Kat at nagtanong siya ng, "Hala Day, sino yun?" Matapos nun, maging yung iba pang kasama namin ay nanghilakbot na rin. Yun lang po, Sir Red, at maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Naghahabol po talaga ako na mapakinggan lahat ng uploads ninyo sa Spotify, lalong-lalo na sa Pinoy Horror Radio at minsan ay lumilipat sa Ilakbot Pinoy Horror Stories. Nakasubscribe na rin po ako dito po sa Sindak, sa Ilakbot at iba pa ninyong brother YouTube channel para masubaybayan ko at maging updated sa iba pa po ninyong mga kwento. Once again, maraming salamat po at ingat po kayo palagi. Good evening po sa lahat ng inyong tigapakinig, mapa regular man o mga silent listeners na katulad ko. Tandang-tanda ko pa po bago mag-pandemic, nagkaroon po ng team building ang aming company sa Bataan. 10 po kaming kasama nun, kasama na yung driver at tour guide namin. Bago pa nga po kaming magbiyahe at makaalis sa Mandaluyong, nag-heads up na po si Manong driver sa amin. Kailangan daw namin talaga at mahigpit na ipasusunod sa amin ang mga do's and don'ts para safe din daw kaming makauwi galing sa aming team building. Ang sarap din ng tulog ng mga kasama ko noon, samantalang ako ay hindi man lang talaga antukin sapagkat na-e-excite ako. So nang marating nga namin ang beach resort kung saan kami magti-team building, ay nagpahinga na muna ako. Samantalang yung mga natutulog kaninang kasamahan ko ay nag-swimming na agad. Habang ako ay mag-isa sa kwarto namin, nagpapahinga at nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi po talaga ako pwedeng magkamali na nakadinig ako ng mga paa o footsteps na para bang nagmamarcha. Hindi ko man po dapat talaga pansinin, pero nararamdaman ko na nanggagaling ang tunog sa loob mismo ng aking room. Dahil nga sa parang dinedma ko na lamang, nakatulog din ako matapos nun. Akala ko doon magtatapos ang lahat. Sa pagtulog ko, ginambala din po ako doon dahil na naginip ako. Sa panaginip kong iyon, nakakita po ako ng 5 sundalo. Yung bang tipikal na mga suot nila sa digmaan. Naliligo sila sa pulang likido. Kita ko rin yung butas-butas sa kanilang katawan at para bang inaabot nila ako sa kung saan ako nakahiga. Sa sobrang takot ko nga po ay nagising ako mula sa bangungot na iyon at parang meron din bumubulong sa tenga ko. Humihingi siya ng tulong. Lumabas ako agad ng kwartong iyon at hindi na ako nakatulog nung gabi dahil sa nangyari. Bago din kami umuwi noon, Sir Red, pumunta din kami sa isang museum sa Bataan at sinabihan din kami ng driver na wag din masyadong mag-iingay. So pagpasok namin doon, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Yung pakiramdam ko kasi nung time na iyon ay parang, oo, kami lang yung taong naroroon at pumasok sa museo, pero parang ang crowded nung feeling. Parang ang dami-dami. Kapag maglalakad ka nga sa isang sulok,
para bang may nakatitig sa iyo. Ibukod pa ang katotohanan na mas lalo talaga akong kinikilabutan kapag napapatitig ako sa mga gamit ng mga sundalo nung panahon ng digmaan na ngayon ay nakapreserba sa loob ng naturang museo. Nang makaramdam nga ako ng pagkaihi ay naghanap din ako ng CR na malapit sa museo. Pagtingin ko pa lamang sa isang sulok ng CR na sana'y pupuntahan ko, mas lalo po talaga akong nanghilakbot, Sir Red, sapagkat may 5 lalaki na naroroon. Same ng uniform na nakita ko na parang pangsundalo na nakita kong una sa aking bangungot kahapon. Sa pagkakataong ito, naroroon lamang po sila, nakatayo sa sulok ng CR. Kitang-kita ko ang pagbukas ng kanilang bibig na parabang sumisigaw dahil sa labis na sakit o kaya sa takot. Pero wala pa akong nadinig na kahit anumang tinig na nanggagaling sa nakabukas nilang bibig. Pero alam ko na humihingi sila ng tulong. Doon ko din po napansin ang pagbabalot sa kanila ng pulang likido, lalong-lalo na sa kanilang katawan. Sa takot ko ay bumalik na lamang ako sa sasakyan at napansin po ni manong driver namin ang pagkabalisa ko. Kwento ko tuloy sa kanya ang lahat. Ang sabi niya, sanay na daw siyang makarinig ng ganong kwento at hindi naman daw ako yung unang nakaranas ng ganun. Sabi ni Manong, ang mga nagpapakita daw sa amin ay ang mga sundalong Pilipino na namatay noong Bataan Death March. Dugtong pa niya, hindi pa rin nila matanggap ang paraan kung paano sila namatay sapagkat makikita naman sa kanilang itsura na naghahanap pa rin sila ng hustisya. Dahil doon, pinag-pray ko na lamang sila sa aking isipan bago tuluyang lisanin ang lugar na iyon sa Bataan. Magandang araw sa inyo, Sir Red, at sa lahat na sumusubaybay dito sa Sindak Short Stories o kaya naman sa palagi ko pong inaabangan na Pinoy Horror Radio Podcast. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo at tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pop Art na tiga San Francisco, Agusan del Sur, pero ang aking ibabahaging karanasan po ay noong nasa Davao City pa po kami. Ako po ay 8 years old pa lamang noon at talagang hindi ko malilimutan ito bilang bahagi ng aking childhood experience. That was around 8 p.m. Napagkatuwaan lamang po namin ng magbabarkada na maghanap ng gagamba. Sa gabi po talaga kasi mas maraming nahuhuling gagamba at alam na alam yan panigurado ng mga batang 90s. 4 po kami noon, ako, si Bonbon, si Shoti at si Dodong. Dahil sa usapan namin na para mas marami kaming mahuhuli, naghiwalay po kaming grupo. So tig-2. Ang nakasama ko ay si Dodong and then yung sa kabilang pares naman ay sina Shoti at si Bonbon. Ang isa pa kung bakit kami naghiwalay ay 2 lamang kasi sa amin ang nakapagdala din ng flashlight. So habang naghahanap na kami ni Dodong ng gagamba sa puno ng kakao, ay bigla na lamang pong pumunta si Bonbon sa amin nang walang pasabi nun at sabay tanong na, "Bon, ba't ka nandito? Asan na ba si Shoti? Bakit mo iniwan? Tas paano mo kami nahanap na walang flashlight? Sobrang dilim dito." Sa katunayan ay maging si Dodong ng oras na iyon ay nagtataka. Nawirduhan pa nga kaming 2 ni Dodong dahil sa halip na magsalita
ay ngumiti lamang po sa amin si Bonbon. Para siyang nakakatakot na ngiti, Sir Red. Unang beses ko pa lamang pong makita na ngumiti siya ng ganun. Given the fact na kilalang kilala ko naman na ang kaibigan kong yun. Doon talaga ako nakapag-isip na parang hindi si Bonbon yung kausap namin. Matapos nga po niyang ngumiti, bigla na lang siyang lumakad sa madilim na parte ng kagubatan. Doon nga ay na-realize ko, Sir Red, na doppelganger ni Bonbon ang na-encounter namin. Kaya ang ginawa namin ni Dodong ay pinulot na po namin ang mga tsinelas namin at nilagay sa siko at tumakbo na po kami ng nakapaa palabas sa lugar na kung saan sana kami kukuha ng gagamba, hanggang sa may makita kaming bahay at medyo maliwanag na sa bahaging iyon. Ito naman pong susunod kong kwento ay hindi po sa akin, pero kwento ng kapitbahay namin noon sa Davao. Nais ko rin po itong ibahagi kasi hanggang sa ngayon at sa tuwing naiisip ko ay tinatayuan talaga ako ng balahibo. Ang bahay ng kapitbahay namin ay katabi lamang po kasi ng isang chapel na nasa loob ng village. Isang araw daw noon, habang siya ay naglalaba and at the same time ay mahimbing na natutulog ang kanyang binabantayang pamangkin. Bigla na lamang daw siyang may nadinig na kalabog na nanggagaling sa kusina nila. Nang kanyang tinungo upang silipin, ay laking gulat daw niya, Sir Red, sapagkat naroroon yung pamangkin niya na nakangiti. Sobrang talim nung ngiti niyang iyon at ang mga mata daw ng pamangkin niya ay halos hindi na makita. Nang makita nga niya ang pamangkin niyang iyon sa ganong posisyon, ay sinabihan niyang bumaba sa lababo at baka maaksidente siya. Pero tangan na sa kanyang kalooban ang takot na hindi niya po masabi-sabi. Imposible kasing makaakyat sa lababo ang pamangkin niyang yun dahil una ay 2 years old pa lamang yung bata at ang nakapagtataka ay wala pong kahit na anong tinapakan, mapahagdan o upuan o kahit pagpatungan na gamit para lamang makaakyat sa ganong kataas. Hindi na raw umimik yung bata, kaya ang ginawa niya ay umalis na siya sa kusina at dali-dali siyang tumakbo sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang pamangkin. Pero nang makarating na siya doon, bigla na lamang siyang nawala sa kama at natagpuan na umiiyak ang pamangkin sa loob ng kwarto at nang sinilip niya, doon na naman siya nilamon ng hilakbot dahil ang kanyang pamangkin ay naroroon lamang pala sa ilalim ng kama. Asahan niyo po, Sir Red, na sa mga susunod pa ay magko-compile pa ako ng iba ko pang karanasan, pero sa pagkakataon na ito ay ito lamang po muna ang aking ibabahagi. Maraming salamat po sa pakikinig sa mga solid at certified po ninyong Sindak followers at listeners. Salamat din sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon na mabasa ang kwento kong ito.